ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya ay tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Happy Fiesta! Sa buong kalendaryo ng simbahan, may tatlong pagsisilang lamang ang sineselebrate natin. Siyempre, yung pinakauna, alam natin yan, yung pagsilang ni Kristo. Tapos yung dalawa ay, yung isa, si Mama Mary. At yun nga, si San Juan Bautista. Hindi naman tayo nagtataka kung bakit sineselebrate natin si Mama Mary dahil ina siya ng Panginoon. Ngunit bakit pati na rin si San Juan? Usually, di ba, yung mga santo, yung mga birthday nila sa langit, yung ipinagdiriwang natin. Pero ano ba yung kay San Juan? Anong natatangi sa kanyang pagsilang? Sa Ebanghelyo ngayon, may tanong ang mga kapitbahay at mga mag-anak nila. Magiging ano kaya ang batang ito? Kaya yun din siguro ang tanong ng kapistahan ngayon. Bakit isinilang si Juan? Sa kwento, sa Ebanghelyo na narinig natin, akala ng lahat, alam na nila kung anong mangyayari. Zacarias ang magiging pangalan ng bata. Yun ang nakasanayan, yun ang tradisyon. Siguro, yun nga, walang ang Juan sa mga pangalan sa pamilya ni Zacarias. Ngunit hindi yun ang pangalan na ibinigay ng Diyos. Binigay ng Diyos ang pangalan ni Juan nung nagpakita ang anghel, Gabriel, sa kay Zacarias sa templo. Juan daw ang magiging pangalan. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay mapagbiyaya ang Panginoon. God is gracious. So sa kanyang pangalan pa lang may gusto nang sasabihin ng Diyos. Nire-remind nila na matagal ng tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Dahil sa panahon niya yon, sa panahon nung isinilang si Juan, matagal nang parang
walang propetang pinadala ang Panginoon. So parang tahimik, akala ng tahimik ang Diyos sa buhay nila. Maraming sumakop sa bayan ng Israel. Pagkatapos tahimik na lang yun. Kaya nung isinilang si Juan, nagsimula ang bagong yugto sa kwento ng bayan ng Israel at nagpatuloy pa rin sa atin. Alam natin na si Juan ang pinakahuling propeta ng Lumang Tipan. Kaya parang sinasabi ngayon ng Diyos, ang pangako ko na pinangako ko sa inyong mga ninuno, tutuparin ko pa rin yun. Alam natin naman na ang katuparan nun ay na kay Jesus Nazareno. Kaya hindi lamang pangalan, kung isipin natin, hindi lamang namang pangalan ang ibinigay ng Diyos kay Juan Bautista. Noon pa man, ang pangalan usually doon natin maririnig yan kung anong misyon ng isang tao. Binibigyan ng bagong pangalan dahil yun din ang magiging misyon. Katulad ni Pedro. Sa atin ngayon, hindi na masyadong totoo kasi kung anong-ano nang pinapangalan natin sa mga anak natin. Hindi na yun yung vision na parang mission na ibinibigay natin sa kanila. Sometimes kung ano lang sikat, sometimes kung ano na lang parang magandang pakinggan. Pero dati, nandyan talaga, nandyan sa pangalan ang magiging buhay sana ng sanggol, ang magiging buhay ng tao. Lalo na sa mga propeta, mga taong narinig natin sa banal na kasulatan. So, God is gracious. Alam natin kung anong nagiging misyon ni Juan. Alam natin yung lahat yan. Yan yung naging tema natin sa kapistahan natin ngayon. Paghanda ang daanan para sa Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo na bago dumating si Jesus, ipinangaral ni Juan ang pagsisisi at paghahanda. Ihanda ang kanyang bayan para makilala ang Mesiyas. Ang Mesiyas na matagal nang hinihintay ng Israel. Kaya, alam natin sa buhay ni Juan na sa buong buhay niya, hindi siya yung nagiging sentro. Tinuturo niya si Jesus, tinuturo niya yung ibang tao. Kahit na may panahon na siya yung sobrang sikat, sinasabi niya, hindi ako yan. Hindi ako hinintayin niyo. May dadating pa. Iyan po. Tapos alam natin, at sa misa, sinasabi yan palagi, tinuro niya ang kordero ng Diyos. Kaya kung isipin natin, ganyan din yung mission natin bilang Kristiyano. Dahil nung tayo bininyagan, parang binigyan din tayo ng pangalan ng Diyos. Nung tayo bininyagan, tayo naging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Nung tayo bininyagan, binigyan tayo ng new identity, ng parang bagong pangalan. Kaya, sakop na doon, yung mission din. Yung mission din natin na katulad ni Juan Bautista. Ano yun? Ihanda ang daan para sa Panginoon. Kung titingnan natin yung kasaysayan ng ating parokya, ganon din yung nangyari. Kasi, nung itinatag ito, ang Quiapo, itinatag ito una ng parokya. Parokya ni San Juan Bautista. 200 years pa bago dumating ang imahe ni Nazareno. Kaya parang historically, parang hinahanda na rin ni Juan Bautista yung daan para kay Nazareno. At yan din ang nagiging mission natin. Pero siguro baka matanong din natin, ihanda pang daan para sa Diyos, para kay Jesus. Dumating na si Jesus 2,000 years ago. Kilala na natin si Jesus. Alam na natin tungkol kay Jesus. Ano pang ipaghahanda natin? Siyempre, iba naman yung alam natin kaysa kilala natin, di ba? Marami sa atin ngayon, alam natin ang tungkol kay Jesus. Maraming tao, kahit na sabihin natin Kristiyano, alam nila tungkol kay Jesus. Pero iba ang pagkikilala kay Jesus. Kaya siguro yun ang tanong para sa atin. Paano natin ihahanda ang mga kapwa natin? O kaya, posibleng kahit sa buhay natin, paano natin inihahanda yung sarili natin para kay Jesus? Kilala ko ba talaga si Jesus? Kung kilala ko si Jesus, paano natin inihahanda
ang ibang tao, ang mga ibang deboto para kay Jesus Nazareno. Posible, pag gawin natin yan, hindi kayo yung magiging bida. At yan naman yung buhay ni San Juan Bautista. Hindi siya yung bida. Tinuturo niya si Jesus. Yan din ang kwento ng bawat Kristiyano. Kasi yun lamang, doon lamang natin mapahayag yung misyon na binigay sa atin ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Ano yun? Na humayo kayo at ihayag sa buong mundo ang mabuting balita. Na anong mabuting balita? Na mahal sila ng Panginoon. Mahal sila ni Jesus. Mahal sila ng Diyos. Hindi sila nakalimutan ng Diyos. Noong 1995, yung tema ng World Youth Day dito sa Pilipinas, yung sikat na kanta na hanggang ngayon kinakanta natin, Tell the World of His Love. Parang ganyan siguro yung tinatawag sa atin ngayon. Ganyan pa tayo tinatawag na mission. Para ganyan yung pag-share natin, yung pagpapahanda natin sa ibang tao sa sanlibutan kung paano maghanda para kay Jesus Nazareno. Tell the world of His love. Share kung paano nagmamahal ang Diyos sa iyo. Paano makikita ng ibang tao ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Kaya unti-unti, kung magagawa natin yan, baka unti-unti magbabago natin yung mundo. Unti-unti, mararanasan ng mundo kung paano sila minamahal ng Diyos. Dahil baka nga ngayon, nakakalimutan na. Kaya, instead of reklamo tayo ng reklamo kung ano na nangyayari sa mundo, baka ang tawag sa atin, ipaghanda. Ipaghanda ang buong mundo para kay Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa para maranasan nila kung paano si Jesus magmamahal sa kanila. Amen.